Ang paghangat at pagtupad sa mga pangarap ay hindi nakukuha sa isang iglap. Bagkus, ito ay nagsisimula sa isang salita, ngunit nagtatapos sa maraming gawa. Bawat Pilipino na nagsusumikap sa anumang sulok ng mundo ay may kanya-kanyang kwento. May mga kwento ng pag-ahon at pagbangon, ngunit minsan nakakalungkot. May mga kwento ng mapapait na kahapon at inuuling na kakahon. Bagong bayani. Sarap isipin, kaaya-ayang pakinggan. Ngunit ano nga ba ang tunay na kahulugan? Walang salitang pagod na ako kapag mahal mo ang isang tao o ang pamilya mo. Ito ang mga salitang aming pinangahawakan upang magpatuloy ang laban. Laban na di ginagamitan ng dahas o armas. Laban na hindi nakikita ng aming mga mata, ngunit ramdam mula ulo hanggang paa. Kompleto mang may tuturing ang aming buong katawan, ay dama pa rin namin na parang may kulang. Pananabik, sa walang kasing tamis nilang mga halik, at paghanap sa napakainit nilang mga yakap. Kahirap palang buhati ng mundo. Gila ng luwang hahalik sa pisngi mo at hilahin ang kadena ng pagkalungkot at sakripisyo. Ngunit katulad ng isang bata na binigyan mo ng konting barya, ay simple lang na sa amin ang mga pagpapasaya. Dahil sa bawat ingat, salamat, kamusta, mahal kita, mga salitang inyong binibigkas, yun sa amin ang patuloy na nagpapalakas. Pagpapahalaga sa bawat sakripisyo naming naalay para sa inyo, yun lang sapat na para kami ay lumigay. Ang ibang bansa ka lang, maraming nagsasabi, mayaman ka na. Siguro nga mayaman kami. Mayaman sa kalungkutan, mayaman sa mga resibo mula sa mga remittance center na sinusuyo namin buwan-buwan, mayaman sa mga labada, kalyo, instant noodles, delata, na aming pinagtsatsagaan, may raos lamang kalam ng aming mga tiyan. Ngunit sino nga ba ang dapat inggitan na tawagin maganda ang kapalaran? Kami ba na nagsusumika para kumita ng di kalakihang pera? O kayo na tumatanggap ng pagmamahal namin na kilala hindi matutumbasan ng anumang halaga? Kami ba na nananabik makita at madama ang iyakap ng aming pamilya? O kayo na nasa Pilipinas na masaya sa piling nila? Ngunit aaminin namin ang katotohanan. Kami ay parang mapagpanggap at puro sinungalingan lamang alam. Mapagpanggap kasi minsan kailangan namin magmalakas para ikubli ang aming kailangan. Kailangan namin tumawa para matabunan ng lungkot na aming nadarama. Kasi minsan kailangan namin magpanggap para tiisin ang hirap at para naman maramdaman ninyo ang sarap. Sinungalingan kasi minsan kailangan namin ipakita sa mga larawan na kami ay masaya. Sama ng mga lalaking gusali, magandang tanawin, at masasarap na pagkain ninyong nakikita sa social media. Ngunit lingid sa inyong kaalaman. Sa likod ng mga larawan at ngiting ito, ay may nagpupugling lungkot na sa amin ay bumabalot. Dahil tuwing sasapit ang gabi, dumating ang kalaban na mahirap takasan. Ang pagka-homesick at nakabibingaw na katahimikan kapag muna na lamang iyong hahangkan. Dahan-dahang pumunta sa mga luha na hindi namin sinasadya. Unti-unting natabunan ng maghapong kasiyahan ng magdamag na kalungkutan na animoy waring lumot na lumabalot at nagpapahina sa naglalakas-lakasan namin katawan. Napakahirap ng malayo sa iyong minamahal. Walang sugat, pero nagdurog. Malaya, ngunit nakakulong. Masaya, ngunit may luha sa mga mata. Ngunit makakaasa kayo. Sa muling paghampas ng alon, ay mananatili kami nakatayo at naiwan. Sa anumang lakas ng hampas ng alon, masaktan man kami, ay pipilitin namin bumawi. Dahil katulad ng walang sawang paghalik ng alon sa dalampasigan, ang pagmamahal namin ay walang ulan. Kahit minsan nakakalulog na.
Kakalunod na po ang kulit na pagdampi ng mga luha sa aming mga mukha. Hani mo wari alo na may dalang laso na sa amin nagbabaon. Ngunit mga kababayan, kailan nga ba ihinto ang paghampas ng alon? Kailan nga ba natin masisilayan ng liwanag sa dapit hapon? Kailan nga ba tatamis ang mga lasa ng mapait na alon? Sana, ang pag-ahon na hindi dumating kung kailan nalipasan na tayo ng panahon. Kaya't ako, ikaw, tayo, at bawat Pilipino na nagsusumikap sa anong sulok ng mundo, sabay-sabay tayong magdasal at kumapit sa may kapal.